November 19, 1993, Friday, mula sa Bombay, India, nangyari ang isang marahas na krimen na ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Si Maria Victoria Soler, isang Pinay scientist na pinadala ng gobyerno para mag-aral at magtrabaho sa ibang bansa, ay natagpuan na wala ng buhay sa isang grassy lot matapos umanong magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ika-12 palapag ng isang gusali. Subalit may mga marka ng torture at pang-aabuso ang nakita sa kanyang katawan. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng galit at pagkadismaya sa maraming Pilipino. Ang tanong ngayon, suicide nga ba o ito ay isang pang-aabuso? Paano humantong ang buhay ni Maria Victoria sa ganito? Alamin natin ang detalye sa susunod pang bahagi ng kwento. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito si Maria Victoria Soler o mas kilala sa palayaw na Marivic. Ipinanganak noong 1959 sa bayan ng Asingan, Pangasinan, sa isang pamilyang may kaya at may pangalan sa larangan ng medisina at batas. Ang kanyang ama ay isang judge at ang siyam niyang kapatid ay pawang mga profesional, doktor, dentista at iba pa. Ngunit sa kabila ng konserbatibong pagpapalaki sa kanya, siya ang pinakamatapang sa kanilang magkakapatid. Isa siyang Filipina scientist na nagtrabaho bilang Science Research Specialist sa Philippine Nuclear Research Institute sa Quezon City. Sa murang edad, malaki na ang pangarap niya, ang makilala sa kanyang larangan at makatulong sa bayan. Dahil dito, binigyan siya ng gobyerno ng pambihirang oportunidad. Isang pagsasanay na related sa agham sa India upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman at makatulong sa bansa. August 13, 1993, isang mahalagang araw para kay Maria Victoria Soler. Isa siya sa mga napili ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos para makalipad papuntang India. Ang dahilan, isang specialized training sa radiation at pharmaceutical products na itinaguyod ng International Atomic Energy Agency sa loob ng Bhabha Atomic Research Center sa Bombay, India, na ngayon ay Mumbai. Naroon si Maria Victoria para kumuha ng isang kurso about sa radiation processing. Isang malaking oportunidad ito hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa ating mga kababayan dahil ang kanyang matututunan ay makakatulong sa kanyang propesyon sa Pilipinas. Habang nasa ibang bansa, patuloy ang kanyang komunikasyon sa pamilya sa pamamagitan ng sulat at tawag. 3 buwan na siyang nagstay sa India at 1 buwan na lang sana bago matapos ang kanyang training noong December 16, 1993. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napaaga ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Subalit sa loob na ng isang kabaong. Ano ang nangyari sa kanya? Paano siya humantong sa ganitong sitwasyon? Bandang 2:00 ng madaling araw, November 19, 1993, masaya ang pamilya ni Maria Victoria sa Pilipinas. Dumating kasi mula sa Amerika ang isa pa nilang kapatid. Ngunit ang kasiyahang iyon ay agad na napalitan ng matinding lungkot nang tumunog ang telepono. Isang long-distance call mula India. Ang tumawag ay si Melva Atienza, isang kapwa Pilipina na nakilala ni Maria Victoria sa isang foreigner party. Magkaiba man ng training field, naging malapit sila dahil pareho silang Pilipino sa isang foreign country. Si Melva ang nagbalita ng masaklap na pangyayari. Natagpo ang patay si Maria Victoria sa likod ng kanyang tinutuluyang hotel. Ang unang nakausap ni Melva ay si Nick, isang CPA at kapatid ni Maria Victoria. Halos hindi makapaniwala si Nick sa narinig. Nang malaman ito ng buong pamilya, naguluhan sila at maraming katanungan ang pumasok sa kanilang isipan. Gusto nilang puntahan si Maria Victoria sa India, pero hindi ito ganoon kadali. Kaya't agad silang tumawag sa Philippine Embassy sa India para humingi ng tulong. Subalit walang sumasagot. Sa halip, sina Melva at ilan pang tumulong sa India ang nagbigay ng updates sa pamilya. Ayon sa kapatid ni Maria Victoria, ilang beses silang nakausap ni Melva,
Ngunit ramdam nilang may itinatago ito. Madalas limitado ang kanilang pag-uusap, tila may iniingatang impormasyon. Binanggit pa ni Melva na may mga bombay sa paligid, parang iniiwasan niyang may makarinig sa kanilang usapan. Natakot umano siyang madamay sa isang malaking kaso. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang pamilya ni Maria Victoria na hindi ito simpleng insidente. Mabilis na nga nagsagawa ng investigasyon ang Indian Police at ang kanilang initial report. Nagpakamatay si Maria Victoria sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ika-12 palapag ng kanyang tinutuluyang hotel. Hindi ito matanggap ng kanyang pamilya. Wala silang nakikitang dahilan para magpakamatay siya. Ang mga kaibigan niya sa Pilipinas ay hindi rin naniniwala. Kilala nila si Maria Victoria bilang isang positibong tao na hindi basta-basta nagpapaapekto sa problema. Sa tuwing may pinagdadaanan siya, tinatawanan lang niya ito. Kaya paano nangyari na suicide ang naging resulta ng initial investigation? Ayon kay Homer, isa sa kanyang mga kapatid na isang chemical engineer, 2 araw bago natagpo ang patay si Maria Victoria, November 17, 1993, alas 10 ng umaga, tumawag ito sa kanya. Hinahanap niya ang isa pa nilang kapatid na doktora. Ang kanyang pakay, magtanong tungkol sa schizophrenia. Isa sa kanyang mga trainer ang nagsabi sa kanya na dumadaan siya sa ganitong kondisyon. Mariing itinanggi ni Dr. Emma Cancino ng Philippine Nuclear Research Institute ang sinasabing schizophrenia ni Maria Victoria. Ayon sa kanya, fit to work at normal ito base sa laboratory results ng medical at psychiatric examination bago ito umalis ng bansa. Wala rin siyang napansin na kakaibang kilos o pagbabago sa aktibidad nito bago lumipad patungong India. Maging ang kanyang mga kasamahan ay nagsabing walang senyales ng depresyon o problema kay Maria Victoria. Kaya hindi sila naniniwalang nagpakamatay ito, bagay na taliwas sa pahayag ng Indian Police. Dahil sa matinding pagnanais ng pamilya na maiuwi agad ang kanyang bangkay. Humingi sila ng tulong sa kanilang kamag-anak na si Senador Leticia Ramos Shahani, kapatid ng Pangulo noon. Umaasa silang makakatulong ito lalo na't ang asawa ng senador ay isang Indian na may malawak na koneksyon sa India. Una nang sinabi ng Indian authorities na maaaring umabot ng 1 buwan bago maibalik sa bansa ang katawan ni Maria Victoria. Ngunit sa tulong ng senador, naiuwi ito sa loob lamang ng 1 linggo. Bahagyang gumaan ang kanilang loob. Ngunit ang pagbalik ng kanyang bangkay sa Pilipinas ay simula pa lang ng kanilang laban para sa katotohanan. Pagdating sa bansa noong November 26, 1993, agad na isinagawa ang re-autopsy sa bangkay ni Maria Victoria. Nalaman ng pamilya na hindi sinunod ng Indian authorities ang kanilang pakiusap na huwag galawin ang katawan at ilagay lamang ito sa freezer. Sa halip, isinagawa na ang autopsy sa India, kaya pagdating sa Pilipinas, hindi na buo ang kanyang katawan at nawawala na ang ilang mahahalagang organs. Sinubukan nilang humiling ng representative mula sa Indian Embassy para sa re-autopsy, ngunit hindi sila pinagbigyan. Nang buksan ng NBI ang kabaong, agad na nagtaka ang kapatid niyang si June, hindi lang dahil sa kanyang suot na simpleng pambahay at pantulog, kundi dahil sa mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Sa pagsusuri, natuklasan ng NBI na halos wala ng balat ang likod ni Maria Victoria. Kita na ang laman nito. May basag at contusions din sa kanyang ulo, indikasyon ng paulit-ulit na pagpalo, hindi simpleng pagkahulog. Nang buksan ang kanyang katawan, mas lalo silang nagulat. Marami sa kanyang internal organs ang hindi na makita. Uterus, right kidney, pancreas, spleen at stomach. Ang iba pang organs ay pinira-piraso, tila sinadya upang mawala ang ebidensyang maaaring magturo sa totoong dahilan ng kanyang kamatayan. Lalo pang nagduda ang kanyang pamilya nang matuklasang nawawala rin ang kanyang uterus, kung saan maaaring makuha ang ebidensyang magpapatunay kung siya ay ginahasa. Maging ang kanyang stomach ay inalis na maaaring makapagbigay ng impormasyon kung ano ang kanyang kinain bago siya namatay. Lalo pang lumakas ang kanilang hinala nang ipadala ng India
ang resulta ng kanilang autopsy 1 buwan matapos ang insidente. Ayon sa kanilang report, walang saplot si Maria Victoria nang matagpuan. May mga sugat sa kanyang katawan at mayroong white material discharge na nakita sa kanya. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat, nakasaad sa kanilang report na intact ang kanyang utak, pero nang suriin ito ng NBI, wala na ito. Pinalitan ito ng basahan. May ilan pang bahagi ng kanyang utak na nasa loob ng tiyan niya, tila sinadyang pagtagpi-tagpiin. Lumabas din sa resulta na antemortem ang mga gasgas at sugat sa kanyang katawan. Ibig sabihin, natamo niya ang mga ito bago siya namatay. Indikasyon na siya ay nanlaban. Dugtong pa ng kanyang ama, nakatanggap sila ng sulat mula kay Maria Victoria bago siya namatay. Dito, ibinahagi niya ang kanyang alitan sa trainer niyang si Dr. J. Sharma. Nag-ugat ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa pagkain. Isang beses, nasabi ni Maria Victoria na hindi niya makain ang ilang Indian dishes. At hindi ito nagustuhan ni Dr. Sharma. Sinabihan umano siya nito na kung ayaw niyang kumain ng Indian food, wala siyang dahilan para manatili sa India. Bukod dito, nabanggit din niya ang kanyang obserbasyon sa paraan ng Indian scientists sa pag-conduct ng experiments na tila komplikado kumpara sa Pilipinas. Ayon pa kay Engineer Homer, nakausap niya si Maria Victoria sa telepono 2 araw bago ito natagpuang patay. Dito, sinabi niya na may isang trainer na may pagnanasa sa kanya. Hinawakan umano nito ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang palampasin ito. Nang tanungin siya ni Homer kung sino ang nasabing trainer, hindi niya ito pinangalanan, ngunit kasama sa mga posibleng salarin si Dr. Sharma. Maging ang kanyang tita ay nagsabing gusto na talagang umuwi ni Maria Victoria, marahil dahil hindi na niya matiis ang nararanasang panganib sa India. Sa kanyang planner, nakasulat ang mga katagang, "Kailangan ko nang umuwi agad. Walang Indians na gustong tumulong sa akin." Hinala ng kanyang pamilya, may pumigil sa kanya na makaalis agad. Maaaring inipit ang kanyang passport. Maging ang kanyang kaibigan na si Jocelyn Sanchez ay nagulat sa sinapit niya. Sa huling sulat na natanggap nito mula kay Maria Victoria, excited pa itong umuwi, magluluto ng Indian dish para sa kanila at magkakaroon ng reunion. Ngunit ang reunion na iyon ay hindi na natuloy. Dagdag pa sa misteryo, hindi lang ang kanyang katawan ang ninakawan, maging ang kanyang mga gamit. Nawawala ang kanyang diamond ring na suot niya sa isang larawan na ipinadala sa kanyang kapatid. Marami pang iba niyang mahahalagang gamit ang hindi na ibalik, ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang pagkawala ng isang bagay na kanyang dinedevelop, isang microorganism na kayang tunawin ng plastic, pati na rin ang 3 antibiotics na murang gamot para sa tuberculosis. Sa lahat ng gamit niyang hindi na ibalik, tanging underwear at sanitary napkin lamang ang natira. Sa kabila ng lahat ng disappointments at frustrations na dinanas ng pamilya Soulier, hindi nila nakalimutang magpasalamat sa mga ahensyang tumulong sa kanilang laban. Malaki ang naitulong ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagpapatunay na may nangyaring krimen at pang-aabuso kay Maria Victoria Soulier. Malinaw ang resulta ng kanilang investigasyon. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagkamatay, kundi isang karumal-dumal na insidente ng pang-aabuso. Kinatigan naman ng Department of Justice o DOJ ang mga ebidensyang ipinakita, mga pisikal na bakas ng karahasan sa katawan ng biktima, ilang nawawalang parte ng kanyang katawan, at mga gamit na hindi na nakita kailanman. Pero sa kabila ng matibay na ebidensya, tila limitado pa rin ang kayang gawin ng gobyerno sa loob lamang ng bansa. Dahil dito, iminungkahi ng ilang eksperto na dapat nang makialam ang Department of Foreign Affairs o DFA upang magsagawa ng isang diplomatic protest laban sa India. Pero hindi lang ito simpleng reklamo, kundi isang mas malalim na investigasyon. Isang mutual investigation sa pagitan ng Pilipinas at India upang mas matutukan ang kaso. Dito lumitaw ang isang malaking tanong. Handa bang ipaglaban ng gobyerno ng Pilipinas ang isang overseas Filipino worker na naging biktima ng karahasan sa ibang bansa? Ayon kay Dr. June Soulier, hindi sapat ang pagtutok lang ng gobyerno.
Kailangan ng mas malawak na interbensyon. Dapat may mamagitan sa sitwasyong ito. Isang independent organization, isang non-government organization o NGO, at pati na rin ang media. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Kung mas maraming mata ang nakatutok sa kaso, mas mahihirapan ang sino mang gustong pagtakpan ang katotohanan. Dahil dito, sinunod ng pamilya Solier ang payo. Ilang beses silang lumapit sa DFA secretary noon, pero palagi silang tinatanggihan. Tanging ang undersecretary lamang ang humarap sa kanila. Sa isa sa kanilang mga paglapit, dumating ang nooy Vice Governor ng Pangasinan, si Ranjit Shahani. Hindi lang siya isang opisyal ng gobyerno. Siya rin ang anak ni Senator Leticia Ramos Shahani at pamangkin ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ipinangako ni Shahani na bubuo ng isang interagency committee upang tutukan ang kaso. Dito, muling nabuhayan ng loob ang pamilya ni Marivic. Kung totoo ang sinabi ni Shahani, ibig sabihin, mismong Department of Justice, NBI, Department of Health at Philippine National Police ang magtutulungan upang lumabas ang katotohanan. Pero biglang nagbago ang lahat nang bigla silang sabihan ng committee na huwag ipapaalam sa media ang mga kilos nila. Ang paliwanag, para raw hindi ma-prejudice ang kaso at mas madaling masolusyunan ang problema. Sa kabila ng kanilang pagdududa, sinunod ito ng pamilya Solier sa pag-asang may patutunguhan ang kanilang pagsisikap. Pero matapos lamang ang 3 meetings, isang nakakagulat na balita ang kanilang natanggap. Walang sapat na pondo ang gobyerno para ipagpatuloy ang investigasyon. At ang mas masakit, hindi raw pwedeng makialam ang gobyerno sa kaso. Para sa pamilya Solier, isa itong matinding dagok, isa itong pagkakanulo dahil sa kabila ng katotohanan ng gobyerno mismo ang nagpadala kay Maria Victoria sa India, tila hindi nila ito kayang ipaglaban. Lalong bumigat ang loob nila dahil halos lahat sa kanilang pamilya ay mga lingkod bayan at ang mismong ama nila ay isang hukom. Pero kahit ganoon, parang baliwala lang ito sa administrasyon. Sa kabila ng kawalan ng aksyon ng gobyerno, may mga tumulong pa rin sa kanila. Isa na rito ang Grupong Gabriela, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Nagsagawa sila ng isang malaking rally sa Menjola upang ipahayag ang kanilang hinaing at ipanawagan ang hustisya para kay Maria Victoria. Dahil dito, muling ipinatawag ng DFA ang pamilya Solier upang magkaroon ng isang dialogue. Pero sa pagpupulong na ito, naroon ulit si Ranjit Shahani na agad nilang kinwestiyon kung bakit siya naroon. Sa naturang pagpupulong, ipinakita ng DFA ang kanilang umano'y ginagawa para sa kaso. Sinabi nilang ipinadala na ng India ang nawawalang uterus ni Maria Victoria 1 linggo matapos itong mawala. Pero sa kabila ng pahayag na ito, hindi pa rin ito natanggap ng pamilya noong mga panahong yun. Nagbitaw rin ng mabibigat na salita ang undersecretary ng DFA. Hindi raw nila alam kung ano ba talaga ang gustong makamit ng pamilya Solier. Sinikap ng Pilipinas na mapanatili ang magandang relasyon nito sa India. Dahil dito, nag-aalangan sila mag-imbestiga sa kaso. Sa kabila ng paghihirap ng pamilya, sinabi ni Ranjit Shahani na ang patuloy na protesta ng pamilya Solier ay unti-unti nang sumisira sa diplomatic ties ng dalawang bansa. Ang ibig sabihin, mas mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at India kaysa sa buhay ng isang Pilipino. Sa puntong iyon, tuluyang napuno ng sakit at galit ang pamilya ni Victoria. Isang opisyal pa mismo ng gobyerno ang nagsabi nito. Isang kamag-anak pa nila na nagmula sa parehong bayan. Pero hindi pa dito natapos ang pagsubok. Nakaranas din ng mga pagbabanta ang pamilya Solier, lalo na si Dr. June. Isang araw, natanggap niya ang isang tawag mula kay Ranjit Shahani mismo. Sa pagalit nitong tono, sinabihan siyang itigil na ang mga rally at protesta dahil naapektuhan na raw ang mga Indian national sa Pilipinas. At ang mas matindi pa, binigyan siya ng babala na kung hindi sila titigil, maaaring matanggal sa pagiging judge ang kanyang ama. Dito na nagsimula ang kanilang matinding pagdududa. Ano nga ba ang pinagtatakpan ng gobyerno? Sino ang kanilang pinoprotektahan?
Sa kabila ng pagtanggi ni Shahani, nanatili ang katotohanan. Kahit gumawa pa sila ng isang dokumentary upang ipakita ang kanilang hinaing, nanatiling bingingi ang nasa itaas para pakinggan ang kanilang hinaing. Hindi nabigyang pansin ang kanilang sigaw at sa kabila ng ebidensyang kanilang inilantad, tila wala itong naging epekto sa mga kinaukulan. Marahil kung noon pa man ay malakas na ang social media, kung mas malaya ang pagpapahayag ng impormasyon tulad ngayon, baka ibang-iba ang kinahinatnan ng kasong ito. Isang viral post lang siguro ang kailangan upang buksan ang mata ng publiko, upang mapansin ng mga autoridad, upang mapilitang umaksyon ang mga dapat managot. Ngunit sa panahong iyon, mas madaling patahimikin ang boses ng mga walang kapangyarihan. Isang trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan, hindi lang para sa pamilya ng biktima, kundi pati na rin sa mga taong patuloy na naghahanap ng hustisya. Isang kwento ng pang-aabuso ng sistemang tila hindi pumapanig sa mahihirap at ng malungkot na katotohanang ang ilan sa ating mga kababayan ay mas madaling kalimutan kaysa ipaglaban. Kahit gaano nagsumikap ang pamilya Solier, hindi nila nakamit ang katarungang matagal na nilang ipinaglalaban. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung sino nga ba ang tunay na may sala at bakit tila may mga taong gustong pagtakpan ang katotohanan.